Ang Bible ay hindi lang isang espiritual na gabay, kundi isa ring kakaibang aklat na puno ng mga babala at aral, mula sa natural hanggang sa mga nagmumula sa supernatural na mundo. Sa bawat pahina nito, may mga creature na lumilitaw na may mga malalalim na simbolismo at nagsisilbing paalala sa sangkatauhan tungkol sa kasalanan, moral na pagkukulang, at mga bitag na dapat iwasan. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo ang 15 creature na binabanggit sa Biblia, mga creature na nagsisilbing babala sa atin. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, The Beast. Ang halimaw sa aklat na pahayag ay isang pangunahing tauhan ng apokaliptong pangitain na inilarawan ni Juan. Pinakamalinaw itong makikita sa pahayag Kabanata 13 na kung saan dalawang iba't ibang hayop ang lumilitaw, isa na mula sa dagat at ang isa naman ay mula sa lupa. Ang mga hayop na ito ay sumasagisag sa puwersa ng kasamaan at pagtutol sa Diyos, at madalas ding itinuturing na representation ng kapangyarihan na Satanas. Ang unang hayop na lumitaw mula sa dagat, mayroong itong 10 sungay at 7 ulo, na kung saan ang bawat isa ay mayroong blasphemous na pangalan. Madalas itong iniuugnay sa pampulitikang kapangyarihan o kayamanan at sa mga taong kumakalaban sa Diyos at inuusig ang kanyang bayan. Ang kapangyarihan nito ay mula sa dragon, si Satan, at namamanga ang buong mundo. Sa hayop na ito at sinasabi na sino ang katulad ng hayop na ito at sino ang makikipaglaban sa kanya. Ang ikalawang hayop naman na kilala rin bilang peke o wad na propeta ay mula sa lupa. Mayroong itong 2 sungay tulad ng tupa, subalit nagsasalita na parang dragon. Nakikita ito bilang isang relihiyoso o ideological na puwersa na sumusuporta sa unang hayop. Gumagawa ito ng malalaking kilos, nanlilin lang ng tao, at pinipilit silang sambay ng unang hayop. Binanggit sa payag na ang tanda ng halimaw ay kinakailangan para sa pagbili at pagbenta. Subalit binabalaan ng mga mananampalataya na manatiling tapat sa Diyos sapagkat sa huli, ang Kristo ang magwawagi. Number 14, Dagon. Si Dagon ay isang mahalagang tauhan sa Biblia, lalo na bilang Diyos ng mga Filisteo, na kilala sa kaugnayan nito sa pagkamayabong at agrikultura. Madalas itong ilarawan na mayroong muka at may mga kamay ng tao, subalit mayroong buntot ng isda. Maraming pagkakataon na siyang binanggit si Dagon sa Hebreong Biblia, lalo na sa konteksto ng mga Filisteo na itinuturing siyang pangunahing Diyos nila. Ang isang kilalang kwento ay sa Samuel, Kabanata 5, nang mahuli ng mga Filisteo ang Arka ng Tipan. Sa kwentong ito, bumagsak at nabasag ang ribulto ni Dagon nang nakaharap sa Arka, na sumisimbolo sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ng Israel laban sa Diyos ng Filisteo. Matapos itong bumagsak, tanging ulo at mga kamay na lamang ng ribulto ang natira. Sa panitikan, tulad ng mga akda ni H.P. Lovecraft, muling lumitaw si Dagon bilang isang creature na iba sa mundong ito, na kung saan nananatiling umiiral sa mundo at nakatira sa isang nawalang isla ng mag-isa at lihim. Number 13, Satyr. Ang mga hayop na ito ay binanggit sa Bible, lalo na sa King James Version, na kung saan lumilitaw sila sa mga liblib at naiwang lugar, madalas nakaugnay ng iba pang mababangis na hayop. Ang salitang satyr ay hango sa Hebreong sair na maaaring mangahulugang kambing o tumutukoy sa isang diablo o idolo na kamukha ng kambing. Ang pinakamahalagang banggit tungkol sa mga hayop na ito ay matatagpuan sa aklat ni Isaias, sa Isaias Kabanata 13, talata 21 at sinasabi, maglilibot dito ang mga satyr na tumutukoy sa mga disyertong lugar at mga guho. Ipinapahiwatig ng mga talatang ito na sila ay mabalahibo at mabangis, posibleng kambing, tulad na creature o mga mythological na tauhan. Sa Greek mythology, ang mga satyr ay inilarawan bilang kalahating tao, kalahating kambing na kaugnay ng Dionysus at kilala sa kanilang ligaya at pagiging malapit sa kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ang interpretation sa mga creature na ito sa Biblia ay lumawak. May ilan na inugnay sila sa Greek satyr, subalit sa Biblia, madalas silang ituring bilang mga demonyo o multo na kung saan naninirahan sa mga abandonadong lugar, simbolo ng kaguluhan at pagbagsak ng civilization. Sa Living Bible, isinalin sila bilang mga hayop ng disyerto na kung saan naninirahan sa mga guho ng Babylonia at sa mga lugar na muling sinakop ng kalikasan. Number 12, Cherubim. Ang cherubim ay mga creature sa langit na binanggit sa buong Biblia
at madalas na konektado sa presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Mayroon silang iba't ibang mahalagang tungkulin, kabilang na ang pagbabantay sa mga banal na lugar at pakikilahok sa pagsamba. Nagbibigay ang Bible ng maraming paglalarawan tungkol sa cherubim, lalo na sa aklat ni Ezekiel. Inilalarawan sila na may apat na muka ng tao, leyon, baka, tagila, at mayroong 6 na pakpak. Ang ganitong paglalarawan ay nagpapakita ng kanilang supernatural na kalikasan at papel sa divine realm. Sa Ezekiel, Kabanata 10, talata 1 hanggang 22, makikita ang kanilang kilos sa paligid ng kaluwalhatian ng Diyos. Madalas na lang itinuturing na tagapagbantay ng mga sagradong lugar. Matapos paalisin sina Adan at Eva sa Hardin ng Eden, sinabi ng Diyos na lumitaw ang cherubim sa pasukan upang bantayan ang dahon ng buhay. Kasama rin nila ang mga espada na nagliliyab na nakahanda sa lahat ng direksyon upang pigilan ng paglapit ng hindi karapat-dapat. Ginagamit ang cherubim bilang mga lingkod ng Diyos na malapit sa Kanya, nagpapalakas sa Kanyang kabanalan at kapangyarihan at minsan ay dala ang Kanyang trono. Mahusay din silang isinama bilang bahagi ng disenyo ng Arko ng Tipan na kung saan inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng 2 ginto na cherub na may mga pakpak na nakabuka na sumasaklaw sa trono ng awa. Number 11, the Angel of Death. Ang isa sa mga pinakakilalang pagbanggit ng anghel ng kamatayan ay matatagpuan sa aklat ng Exodo sa panahon ng ika-10 salot sa Ehipto. Dumadaan ang anghel sa buong lupain at kumitil sa panganay ng bawat sambahayan. At para makaligtas, kinailangan ng mga Israelita na lagyan ng dugo ng tupa ang kanilang mga pintuan upang malampasan sila ng anghel. May isa pang kwento na kung saan isang anghel ng Panginoon ang pumukol sa 185,000 na sundalong Asiryo sa isang gabi upang protektahan ang Jerusalem. Sa kalaunan, nang utusan ni Haring David ang Diyos para magsagawa ng census, isang salot ang ipinadala sa Israel. Inilalarawan ng anghel na may nakahawak na espada nakatayo sa Jerusalem, handang wasakin ito hanggang sa pigilan siya ng Diyos. Ang angel na ito ay madalas ituring bilang pahiwatig ng katarungang banal na sumasagisag sa konsepto ng anghel ng kamatayan. Sa tradisyong Hudyo, itinuturing itong Malak Hamavet na minsang ipinapakita bilang isang hiwalay na creature na ipinapadala ng Diyos upang tuparin ang kanyang kalooban. Sa tradisyong Islamic naman, ang katumbas ito ay Azrael, ang angel na nangongolekta ng kaluluwa sa mga sandali ng kamatayan. Number 10, Basilisk. Ang basilisk na sa ilang salin ng Bible ay tinatawag na cockatrice ay isang mythological creature na binanggit sa ilang bahagi ng Bible, lalo na sa King James Version. Madalas itong inilalarawan bilang isang ahas o dragon na may pinagmulan sa medieval folklore. Sa Isaiah 11:8, binanggit ang isang bata na naglalaro malapit sa basilisk bilang simbolo ng kapayapaan at security sa inarap. Sa Isaiah 59:5, binanggit ang basilisk kaugnay ng kanilang mga itlog na nagbibigay diin sa kanilang mapanganib na serpente na kalikasan. Sa Jeremias naman 8:17, binabalaan ng mga tao tungkol sa basilisk na may nakakalason at mapanganib na katangian. Inilalarawan ng basilisk bilang ahas na may ulo, pakpak at mga paa ng ibon at buntot ng ahas. Ang terminong basilisk ay posibleng nagmula sa maling salin ng Hebreyong salita sa Biblia noong gitnang panahon. Ayon sa mga medieval bestiary, ang basilisk ay pinanganak mula sa itlog ng manok at ang mga kagat nito ay nakamamatay. Number 9, Unicorns. Ang unicorn ay lumitaw sa King James Version ng Bible bilang salin ng Hebreyong salita na reem. Malamang ito ay tumutukoy sa isang malaking hayop na may sungay tulad ng orcs o wild orcs. Ang pagbanggit sa unicorn ay naging paksa ng maraming diskusyon sa mga scholar. May ilan na itinuturing ito bilang isang mythological creature, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay totoong hayop na kilala sa sinaunang kultura. Dahil dito, nagkaroon ng debate tungkol sa tumpak na pagsasalin at mga interpretation ng tekstong biblikal. Sa modern salin ng Bible, madalas itong pinapalitan ng wild ox o katulad ng termino. Sa mga bilang 23-22, sumasagisag ang unicorn sa lakas at kapangyarihan na ginamit ng Diyos sa paggabay sa Israel palabas ng Ehipto. Sa Deuteronomy 33:17, binanggit ito ni Moises bilang bahagi ng isang basbas. Sa Job naman 39:9 hanggang 10, tinanong kung maaring matignan o matamasa ang unicorn na naglalarawan ng kanyang ligaw at malakas na kalikasan. Sa Isaiah 34:7, ang unicorn din ay nabanggit sa konteksto ng kaparusahan at pagkawasak sa pagbagsak ng Edom. Number 8, Rahab.
Si Rahab ay isang tauhan sa mga tradisyon ng Biblia at mythology na kadalasan ay iniuugnay sa kaguluhan at pagtutol sa banal na kaayusan. Hindi ito tumutukoy kay Rahab ng Jericho, kundi isang symbolicong creature, isang dambuhalang halimaw, dagat o representation ng primeval chaos. Sa awit 88:10, Job 26:12 at Isaiah 51:9-10, inilalarawan si Rahab bilang isang mythological na creature na nilupig ng Diyos. Ipinapakita ng mga talatang ito ang kapangyarihan ng Diyos na labanan ng kaguluhan at itatag ang kaayusan. Sa Isaiah 37, si Rahab ay nilarawan bilang metaphorical na Ehipto. May pagmamalaki at mayroong rebelde na kapangyarihan laban sa Diyos, subalit sa huli, nalupig ng banal na kapangyarihan. Si Rahab ay malapit na konektado sa tema ng labanan sa kaguluhan sa sinuunang Near East, na kung saan ipinapakita ang laban ng isang Diyos laban sa dambuhalang halimaw dagat upang maitatag ang kaayusan. Katulad na tema ang makikita sa iba pang kultura, gaya ng mythology ng Babylonia, na kung saan tinalo ni Marduk ang dragon ng dagat sa Tiamat. Sa tradisyong Kanaanite, si Rahab ay inihambing kay Leviathan, isang baluktot at dambuhalang halimaw dagat na minsan ay mayroong maraming ulo. Number 7. Demon. Sa Bible, ang mga demonyo ay kadalasang inilarawan bilang mga nahulog na anghel na sumali kay Satanas sa kanyang rebellion laban sa Diyos. Sa Pahayag 12:4, binanggit kung paano isang katlo ng mga anghel ang sumunod kay Satanas at itinapon sa langit. Ang mga demonyo ay kilala bilang masamang puwersa na nagtutulak sa tao sa kasalanan at tinataboy ang tao palayo sa Diyos. Sila ay mga spiritual na ahente ng kasamaan na nakakaapekto sa kilos ng tao at minsan ay nakakaposesyon pa ng mga tao. Ang dalawa sa mga pinakakilalang demonyo ay si Beelzebub at Belial. Ang pangalan ni Beelzebub ay hango sa Diyos ng mga Filisteo na Baal-Zebub na nanganghulugang Panginoon ng mga langaw. Sa paglipas ng panahon, siya ay iniuugnay sa kasamaan, tukso, at siyang itinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihang demonyo sa Kristiyanong demology. Madalas din siyang lumilitaw bilang prominenteng nahulog na anghel sa mga akdang pampanitikan tulad ng Paradise Lost ni John Milton. Si Belial naman na ang pangalan ay nanganghulugang walang halaga o walang batas, ay inilalarawan bilang demonyo ng katiwalian at kasamaan, kabaliktaran ng katwiran. Sa demology, siya ay isang makapangyarihang espiritu ng panlilinlang, kasamaan at immorality at lumilitaw sa ilang talata sa Bible bilang katauhan ng kasamaan o bilang simbolo ng ganap na katiwalian. Number 6. Pit Locust. Ang Pit Locust naman ay mga nakakatakot na creature na binanggit sa Pahayag 9:3-11. Hindi sila ordinary na insekto, sila ay isang demonyong hukbo na nagmumula sa walang hanggang kailaliman. Inilalarawan sila na kalahating grasshopper, may matalim na buntot na parang alupian at may kakayahang pahirapan ng tao ng 5 buwan. Sa Pahayag, binibigyan din na ang kanilang halimaw na anyo, may baluti tulad ng sa digmaan, mukha ng tao, mahabang buhok at ngipin na parang leon. Ang layunin nila ay pahirapan ng mga walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Pinamumunuan sila ng isang hari na ginagabayan ng anghel ng kailaliman na tinatawag na Abaddon sa Hebreo at Apollyon sa Griego na parehong nangangahulugang maninira. Ang mga Pit Locust ay sumasagisag sa hukom ng Diyos at magpapalabas ng kaguluhang supernatural sa katapusan ng panahon. Number 5. Seraphim. Ang seraphim ay mga makalangit na creature na itinuturing bilang pinakamataas na antas ng mga anghel sa tradisyong Hudyo-Kristiyano. Ang pangalan nila ay nagmula sa Hebreyong salita na nanganghulugang nagsisunog na sumasalamin sa kanilang apoy na kalikasan at kaugnayan sa banal na kadalaysay at kabanalan ng Diyos. Ang pinakakilalang paglalarawan ng seraphim sa Bible ay matatagpuan sa aklat ni Isaiah na kung saan inilalarawan sila bilang isang creature na may 6 na pakpak na nakapaligid sa trono ng Diyos. Ang seraphim ay palaging aktibo sa pagsamba, pinupuri ang Diyos at nagsisilbing instrumento sa kabanalan at paglilinis. 2 sa kanilang pakpak ay ginagamit upang takpan ng muka, 2 para takpan ng mga paa at 2 para lumipad. Ang seraphim ay tinuturing na tagapangalaga ng kabanalan ng Diyos at nakatayo sila ng direkta sa kanyang harapan na nagpapakita ng kanilang lapit sa banal. Higit pa sa seremony ng pagsamba, sila rin ay kasangkot sa paglilinis ng tao gaya ng nakita sa pangitain ni Isaiah, na kung saan ang isa sa kanila ay hinipo ang labi ng tao gamit ang nagliliwanag na uling upang linisin ito. Number 14. Lilith.
Si Lilith ay isang nakakaakit na tauhan na mayroong ugat sa sinaunang mythology, lalo na sa Mesopotamian folklore. Madalas siyang inilalarawan bilang demonyo o espiritu ng gabi, at ang kanyang pinagmulan ay nagmula pa sa mga tekstong Babyloniano na kaugnay ng kadiliman at supernatural na mundo. Ang pangalan na Lilith ay posibleng nagmula sa Sumerian na salitang Lilitu na nanganghulugang gabi o night owl. Sa iba't ibang alamat, inilalarawan si Lilith bilang isang mapang-akit na creature sa gabi na lumilipad sa dilim, umaakit ng mga lalaki at nagiging mapangarib sa mga buntis at sa mga sanggol. Lumilitaw din siya sa Bible sa Isaiah 34 bilang isa sa mga creature ng desyerto at abandonadong lugar na nag-ambag sa kanyang reputation bilang demonyo ng gabi. Sa paglipas ng mga siglo, si Lilith ay naipakahulugan sa iba't ibang paraan mula sa demonyo na anyo hanggang sa simbolo ng kalagayang pambabae at sariling pagpapasya na ginagawa siyang isa sa mga pinakamisteryosong tauhan ng mystical na tradisyon. Number 3. Azazel. Si Azazel ay isang demonyong tauhan na nauugnay sa desyertong ligaw at sa kasaysayan at sa maraming debate at iba't ibang interpretation tungkol sa kanyang identity. Sa Levitico 16:8-10, lumilitaw si Azazel sa konteksto ng araw ng pagpapatawad ng kasalanan. Sa seremonyang ito, 2 kambing ang pipiliin. Ang isa ay iaalay sa Panginoon bilang sakripisyo, habang ang isa naman ay papalayain sa ligaw para kay Azazel. Sa tradisyong Hudyo at sa mga huling interpretation, si Azazel ay madalas ituring bilang isang demon o nahulog na anghel na konektado sa desyerto at karumian. Ang desyerto ay sumasagisag sa kaguluhan at layo mula sa banal na kaayusan, at si Azazel ay tinuturing bilang kinakatawan ng karumian. Ang kambing na pinakawalan sa kanya ay dinala ang makakasalanan ng tao sa ligaw na lugar na yun. Sa kalaunan, inilarawan ng Azazel sa mga sulatin ng Hudyo bilang rebelde at nahulog na anghel na nagdadala ng kasalanan sa sangkatauhan at taghari sa mga ligaw at hindi tirahang lugar. Ang ritual ng scapegoat ay simboliko. Ipinapasa ang mga kasalanan ng tao sa demonyong creature na ito upang ihiwalay ang kasalanan at ipakita sa community na ang kasamaan ay naililipat na sa isang hiwalay na puwersa. Number 2. Opanim. Ang Opanim ay isang natatanging klase ng mga anghel na matatagpuan sa biblikal at extra-biblikal na teksto. Sila ay pinakakilala sa mga pangitay ni Propeta Ezekiel na kung saan inilalarawan sila bilang bahagi ng Divine Throne Carriage na kilala rin bilang Merkaba. Ang mga Opanim ay madalas na iniuugnay sa mga gulong na puno ng mata na sumasagisag sa kanilang kakayahang makakita ng lahat. Hindi sila mechanical na kagamitan, kundi mga buhay na creature na mayroong mga katalinuhan at perpektong nakatutugma sa galaw ng mga cherubim upang paikutin at dalhin ng trono ng Diyos. Ang kanilang kilos ay tumpak at multidirectional na sumasagisag sa kanilang papel sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos sa buong universo. Sa pangitain ni Ezekiel, bahagi sila ng mas malaking heavenly hierarchy, nagtutulungan sa cherubim at seraphim. Sila rin ay simbolo ng supremong authority at omnipresensya ng Diyos na kung saan ang kanilang maraming mata ay kumakatawan sa all-seeing nature ng Diyos. Sa Kristiyanong angelology, ang Opamim ay minsang iniuugnay sa mga trono bilang isa sa mga bagong angelic na kayusan. Number 1. Satanas. Si Satan na kilala rin bilang Lucifer o Diablo ay inilalarawan sa Biblia bilang isang dating anghel na pumasok sa kasalanan at ngayon ay tinuturing ng pangunahing kaaway ng Diyos na patuloy na nagtatangkang hadlangan ang mga plano ng Diyos at linlangin ang sangkatauhan. Sa Isaiah 14:12, madalas na nauugnay si Lucifer bilang morning star o tagapagdala ng liwanag na tumangka na umangat sa itaas ng Diyos subalit itinapon sa lupa. Sa bagong tipan, sinabi ni Jesus, "Nakita ko si Satan na bumagsak mula sa langit na parang kidlat bilang simbolo ng kanyang rebelde na kalikasan." Sa payag 12:7-9, inilalarawan ng isang labanan sa langit na kung saan si Satan at ang kanyang mga anghel ay natalo ni Miguel at itinapon sa lupa. Si Satan ay lumitaw sa disyerto upang subukin si Jesus at sa aklat ni Job bilang tagapagtanong sa integrity ni Job. Sa payag, siya ay nilalarawan bilang taglilinlang at leader ng kosmikong rebelyon at bagamat kalaunan ay itinapon sa lawa ng apoy, patuloy siyang nag-aakit at nanlilinlang sa sangkatauhan sa ilalim ng kanyang paghahari sa impyerno.